Sa mga nag-aabang po dito sa honest review natin sa Phone Kong Soldering Station, ay pahiram po ng kahit konting oras ninyo dahil nandito na po ang inyong lingkod, Yuritech, at your service. Sa unang bukas po natin ng Phone Kong Soldering Station ay naka-Chinese language pa po ito, kaya ang una po nating gagawin ay ilipat po ang kanyang language sa English. Madali lang po ang paglilipat sa English. Pindutin lang po ang push button potentiometer ng isang beses at pihitin ito ng pa-clockwise hanggang sa tumapat ito sa number 7 at pindutin ulit ang potentiometer, then piliin lang po ang English setting. At kapag nasa English version na po tayo, ay mas mapapadali na po sa atin ang pag-setup sa ating Phone Kong Soldering Station. May 3 po tayong channel selection para mas mapadali po sa atin ang paglilipat ng temperature habang nagtatrabaho. Madali lang din po ang pag-setup sa ating mga channel at para hindi po kayo malito ay isetup nyo po from left to right ay low, medium, and high temperature. Pihitin nyo lang po ang potentiometer hanggang sa ma-reach po ang gusto nyo pong temperature. At pindutin lang po ng isang beses ang potentiometer. Kung gusto nyo na pong ilock doon ang heat temperature, same lang din po ang ating gagawin sa second and third channels. At dahil ready na po ang ating Phone Kong Soldering Station, ay it's time to test na po ito in real-time situation para naman po magkaroon po tayo ng idea kung gaano ba ka-solid itong si Phone Kong Soldering Station. Ang isa po sa nagustuhan ko po dito kay Phone Kong Soldering Station ay sobrang bilis po ng waiting to heat niya. Halos wala pang 1 segundo ay na-reach na po agad niyan ang heat sa ating setting at ang kanyang sleep mode ay halos instantly activated right after maibalik po natin ito sa soldering stand. So it only means na sobrang tipid nito sa konsumo sa kuryente. Tamang-tama po dahil may tanggap po ako ditong unit na natalsikan daw po ng tubig at ang kinalabasan ay naging black screen na lang daw ito at ang ginawa ng may-ari ay ibinabad daw po niya ito sa bigas. At tulad ng aking nakasanayan na once ibinababad sa bigas ang basang cellphone, ay imbis na umayos ay lalo pa itong nasisira. Nang binuksan ko po ang unit, ay tumambad po sa akin ang mga sunog na piyesa. At ang napuruhan po ay ang FPC connector ng LCD. At ang FPC connector sa charging board. At ang pinakamabilis pong solusyon ay palitan ng bagong LCD at charging board. Pero malaking gastos po ito sa may-ari. Kaya ang in-offer ko po sa aking kliyente ay i-repair na lang po ito. Win-win situation naman po sa aming dalawa dahil medyo kikita po ako at siyempre medyo makakatipid naman po siya. Yun nga lang po ay dagdag trabaho naman po ito sa akin pero ayos lang din naman po dahil sino pa ba ang aayaw sa kikita ka na? At the same time ay makakatipid pa po ang ating kliyente. At pagkatapos po naming magkasundo ng presyo ng aking kliyente ay inumpisahan ko na po ang aking trabaho at dito na po natin masusubukan ang kakayahan ng Phone Kong Soldering Station. Sa pagre-repair ng ganitong problema, ay mahalaga pong maayos ang ating soldering station na ginagamit. Dapat din po ay very stable ang init ng sulda para mabilis pong matunaw ang lead. Gahibla lang po ng buhok yang bawat pin ng FPC connector. Kaya kung hindi po maganda ang ating soldering station na ginagamit, ay hindi po ganito kadaling panoorin ang aking ginagawa dito. Ang isa po sa dahilan kaya parang ang dali lang ng aking ginagawa sa videong ito ay dahil yan sa kakayahan ng Phone Kong Soldering Station. At kita naman po ninyo na malinis at mabilis po ang aking ginawa at nangyari po yun dahil sa tulong ni Phone Kong Soldering Station na aking ginamit, napakamura lang po nito kumpara sa ibang soldering station na kasing husay niya. Kaya kung gusto nyo rin po itong idagdag na tool sa inyong mga lamesa, ay ilalagay ko po ang FB account ni Boss J. Austria Pidaso sa comment section. Swak na swak po ito sa mga baguhan at siyempre sa mga datihan na rin na tambak ang trabaho.